Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Jeremy Domingo. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus, through the first prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida and the power of God, we worship you and give you thanks for the blessing, anointing that you continually pour out in our midst, O God. But before anything else, we humble ourselves together, asking forgiveness for whatever sins, mistakes, and shortcomings we've committed during our unguarded moments. And for the gospel of salvation that I'm going to deliver today, as for me, I can do anything. Please give me wisdom, knowledge, and understanding, and use your word as instruments of all spiritual blessing. Help me deliver words simply and open the minds and understanding, beloved brethren, especially the new ones. We ask you this in the mighty name of the Lord Jesus, and I rebuke all the demons of hindrance that doesn't believe, cast out from them, and bind the power of darkness and knowledge, we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First and foremost, my highest praise, honor, power, glory, majesty, the one and only true God, our Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time problem of God. And we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lindsay Almeida. And greeting as well to all the beloved children of Almeida family, and to all our beloved brethren, to my beloved co-preachers, to my beloved co-workers, and to all our beloved brethren, especially to our beloved visitors. And we would like also to welcome and acknowledge the presence of our beloved Honorable Board Member Tino Dizon and company, Ma'am Patricia Garcia and Ma'am Shara Dimasanga. Amen. Praise God. Welcome to the Republic of God. And we would like also to greet all our beloved webcast viewers throughout the world, particularly po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith and family, beloved Mr. Willie James Almeida Jr., beloved Post Tina and family, and to all our beloved webcast viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the Republic of God. Amen. Everybody should praise the Lord. Beloved saints of God, what is really our main purpose in serving our loving God? Our ultimate goal, why we keep on serving our dearest Jesus Christ. The bottom line is to reach that place which is in heaven. And the Bible says, strive to enter in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Let us clap our loving hands, our hands to our loving God. Kindly, pakibasa nga po sa Tagalog yung ating pong teksto from the Gospel of St. Matthew chapter 7, verse 13 up to 14, and Luke chapter 13, verse 24. Kindly po, mag-isunod pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7 at talataya 13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi, kayo ay magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkahamak at marami ang do'y nagsisipasok sa 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakunti ang nakakasumpong noon. Amen. Amen. Palakpak po ating pinakamahal pa and God bless His word. Everybody praise the Lord. So sabi, strive to enter in. Tayo pong lahat, sabi ng Biblia, ay kinakailangan magpilit pumasok sa makipot na pintuan sapagkat wide is the gate. Wide is the narrow, the gate, maluwang ang pintuan. Malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at doon ay marami ang gustong pumapasok. Sapagkat doon sa maluwang na daan, wala kasing bawal doon, mga inimigo. Lahat ay pwede. Pwede lahat, mga inibig. Kaya doon gustong pumasok ng lahat ng mga tao. Subalit, mga inibig ko,
doon sa makipot na daan, ay talagang kukunti lamang po makakapasok doon. At ito po ay warning, babala sa bawat isa sa atin ng banal na kasulatan na ang ating dakilang Diyos na buhay, mag-inibig ko ay tayo po lahat ay maging maingat sa ating paglingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mag-inibig ko. Na bawat isa sa atin ay paglingkuran natin ating dakilang Diyos sa buhay, without any mental reservation, but rather with open heart. Ibigay mo yung the best na paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo pat ating namamalas na inibig ko. We are in the last days, perilous time. Redeeming the time for the days are evil, na inibig ko. Yung mga nangyayari ngayon sa ating mundo, yung the global crisis, the global warming, na inibig ko, itong COVID-19 na naging pandemic, mga inibig ko na kung saan ay kumitil ng millions of people already, mga inibig ko. Kasi ang balak kasi ng demonyo, mga inibig ko, ay talagang kumitil ng maraming tao, mga inibig ko, upang mapunta roon sa kanyang kaharian. Kaya nga, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat ating pong natutunan, mga inibig ko, yung tamang daan patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa langit na kung saan doon ay nag-aantay ang ating dakilang Diyos na buhay, na dito'y ginamit yung ating dearly beloved parents in the Lord, ating minimat ginagawa ng pastor, evangelista, will na preaching the word of God with power and anointing, manibig ko, sa lahat ng mga tumalim at sumunod, manibig ko. Lahat tayo nagtatamasa ng pagkapalang physical, material, lalo tigil sa spiritual na pagkapala. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating iisipin, babalikan natin yung dating buhay dati. Lahat tayo may inibigo, whether you like it or not, we are all candidate going to hell. Yan ang katunayan. Sapagkat lahat ng ginagawa natin dati, may inibigo, ito po hindi kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng ating mga nagagawa, ito po ay hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga minibig ko, marami ang napahamak. Subalit ng ating makilala ang ating mahal na Panginoon, ng ating siyang tanggapin bilang ating sarili tagapagligtas, minibig ko, tayo lahat ngayon ay totoong pinagpala sa lahat ng mga pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga sa pamamagitan ng ating dearly beloved parents in the Lord, na kung saan naglulunsad ng mga crusades, hindi inalintana ang gastos ng bayad, the millions, minibig ko, gumugugol ng maraming salapi upang ang lahat ng mga tao ay makalapit, upang sila din po ay makakilala sa ating dakilang sa buhay at matutunan yung tamang pintuan patungo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat personal po manibig ko ang ating pong kaligtasan. Kanya-kanya po tayong pagtatrabaho nito. We have to work out our own salvation with fear and trembling. Hindi ko mo mainit ang magulang mo, ang anak mo, ikaw ay madiligtas. Hindi po manibig ko. Lalagi itong sinasabi ng ating minamahal ginagawa ng pastor, ang ating pong pagtatrabaho ng ating kaligtasan, kinakailan ito po ay personal natin ipagtatrabaho. Manibig ko. Ano po sabi natin, beloved honorable pastor, manibig ko, upang ikaw ay makaiwas sa lahat ng pita ng laman, ng kasalanan sa mundong ito, isipin po natin lagi na ngayon ang pagbabalik ng Diyos. Sapagkat kung ngayon, babalik ang ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, nandun lagi yung pagsusumamo mo. Lumalakad ka ng ayon sa katwiran sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dito sa banal na kasulatan, sinabasa natin kanina, may isang nagsabi kay Jesus, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, hindi sinabi ng mahal na Panginoon na nung tinanong siya ng siyang lalaki, kung marami maliligtas, hindi siya sinabi na marami o kakaunti. Ano sinabi ng mahal na Panginoon? Strive. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang mga nagsisikap at magsusumikap, magpipimilit at hindi mangyayari. Sino-sino po itong mga ito? May ibig ko. Ito po yung mga iba't ibang mga grupo ng pananampalataya, may ibig ko, na hindi lumalakad at nagsasagawa ng lahat ng kalooban ng kautusan ng mga Panginoon. Sila po yung magpipilit makapasok doon pero hindi mangyayari. Bagamat sa ating paglilingkod, na may bagamat tayo sa ating paglilingkod, may ibig ko meron talaga tayong mga kakaharapin ng mga pagsubok,
mga trials, persecution, sapagkat ang pagkiling sa Diyos hindi po puro rosas, may iniibig. Nang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Pakibasa nga po, unang Pedro, 1:7. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang Kapitulo 1 at ang versikulo 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira sa pamamagitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri at ikalululhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Yesu Kristo. Palakpakan po ating pinakamamahal po. Praise the Lord! Tayo po inahalin tulad sa isang ginto, mga inibig ko. Ang totoong ginto, bago lumabas yung pure gold, kailangan itubog sa apoy. Doon lamang lalabas ang kanyang pagka-pure gold. Sa atin, bilang tayo naglilingkod sa ating dakilang sa buhay, dadanas po tayo ng mga pagsubok. May isang karamdaman, mga problema, kahirapan, mga inibig ko. Tayo susubukan ng Diyos kung tayo po ba'y totoong sasampalataya sa ating pinakamamahal na. Hindi lamang tayo maglilingkod pag tayo po may mga pagpapala at pag meron na tayo sa mga pagsubok, tayo po tumatalikod na hindi po tayo ganun mainibig ko. Kaya sinusubukan tayo, ipinahintulot ng Diyos yung mga bagay na yan upang tayo lahat po ay subukin. Upang tayo po ay maging matatag yung pang ating mga pananampalataya. Kaya sa pamamagitan ng mga kinakarap natin, mga trials, persecution, mga problema, maging karamdaman, mga inibig ko, sapat ito po ay magdadala sa atin upang tayo po ay makapasok sa makipot at makitid na pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Maalala ko sa patutungan natin ating beloved sister sa parte ng Umingan, Pangasinan. Pinagaling siya sa kanyang karamdaman ng cancer. 2 months to live ng mga panahon na yun. At dahil siya dito'y tumanggap at pinagaling siya ng ating dakilang sa buhay, hindi mo siya mapipigilan na talagang dadalo. At ang kanyang asawa, may inibig ko na isang sundalo ng mga panahon na yan, ay talaga naman po ay siya pinipigilan na dumalo. In fact, pinaghihasaan pa siya ng tabak. Meron pang Armalite, meron pang 45 para lang siya mapigilan. Subalit yung ating mahal kapatid, sumampalataya sa ating sa buhay, na sabi niya, mahal na Panginoon, kailanman simula ng aking makilala, hindi ako umabsent sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, itong aking mahal asawa na nagagalit, patulugin mo ito. O paglabas siya, mag-inibig ko dun sa sala, yung kanyang asawa, hawak-hawak yung tabak, tulog na. O nakadalo ating mahal kapatid. So laging ganun, mga inibig ko. One time, mga inibig ko, overnight prayer meeting, Friday, sinundan talaga siya ng kanyang mga asawa. Sa madaling salita, mga inibig ko, ay sa pagsunod niya, yung gawain natin doon, medyo malaki na rin ng konti, mga inibig ko, at talaga naman pwede kang magtago. So sa madaling salita, doon siya pinakadulo. Naumpisahan niya magmula sa pag-aawitan ng joyful song, solemn song sa mga patotoo, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, ibig umusbong ang pananampalataya sa kanyang puso. Kaya nung altar call na mga iniibig ko, tinatawag ng ating mga beloved preachers na yung mga baguhan, at laking gulat ng ating mga kapatid, ating beloved sister Lloyda, merong umiiyak na matinding iiyak doon, para bang grabing pag-atungal niya na parang kinakatay na yung, alam niyo ba, pag kinakatay yung baboy, umiiyak, ganun ang iyak niya. Sabi niya, sino na naman kaya yung, grabe naman makaiyak yun, sabi niya. Tiningnan niya, pumunta sa sarap. Laking gulat niya, yung umiiyak yung kanyang asawa na humahanting sa kanya, nilalag siya pinagbabantaan, mga inibig ko. Erwasyo Bezro! So dito na-save, mga inibig ko, dahil sa kanyang pananampalataya, mga inibig ko, nagsumikap siya. Kung siya umatras, hindi na-save. Yung kanyang asawa ngayon, isa ng Adult Square member. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi na banal na kasulatan, may inibig ko, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Ang sabi dito sa Agawa 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. So kinakailangan pala tayong
humarap. Hindi lamang isa, dalawa, tatlong problema. Marami tayong kakaharapin ng mga pagsubok sa mundong ito. Oh. Minsan gagamitin yung mga unsaved loved ones mo. Oh, minsan yung kapwa mo mananampalataya na kulang sa prayer, wala ng prayer, may inibig ko. Gagamitin ng kaaway, mga inibig ko. Subalit, ang sabi ng Biblia, kinakailangan tayo po yung magsipanatili, maging matatag sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Oh. Kaya nga sa ating paglilingkod, kinakailangan ganapin natin ang lahat ng kautusan ng ating dakilang sa buhay. Isagawa natin ang lahat ng kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang makamtan natin yung pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Nasabi pa na banal na kasulatan, mainibig ko, kung ang sino man, sabi sa 12:26 ng John, kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung sino man tao'y maglilingkod sa akin, ay siyang pararangalan ng Ama. So ito po yung inaasahan na bawat sa atin, mainibig ko. Kung nasaan ang Diyos, doon po tayo. Diba, so praise the Lord. Subalit makipot ang pintuan. Ibig sabihin, meron pala tayong sakripisyo na talagang kakaharapin, mainibig ko. Paano ka makakapasok sa langit, kapatid? Kung punong-puno ka ng galit, puot, inis, meron kang mga bagay na ayaw mong iwanan, aalisin sa katawan mo. Paano tayo makakapasok sa makipot na pintuan na yan? Kung nandiyan pa rin ang mga bisyo, meron pa mga kahinaan na titira sa atin, mainibig ko. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mga liko ay kailanman ay hindi magmamana ng buhay ng walang hanggan sa piling natin mahal na Panginoon. At lahat ng mga karumal-dumal ay hindi makakapasok sa makipot na pintuan na yan. Ating nga pong basahin, diretso na sa Tagalog, from the book of Revelation, chapter 21, verse 27, kaya nilaman po. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! So yung pong mga gumagawa ng mga karumaldumal at kasuklam-suklam ay hindi papasok doon sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. So we have to search, we have to examine ourselves from time to time, mainibig ko. Ating pong siyasatin ang ating mga sarili, mainibig ko. Na kung saan ay kinakailangan na tayo magsikap makapasok sa makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos. Sapagat ang hindi makakapasok sa narrow gate na yan, mainibig ko, ang sabi doon sa unang Korintos 6:9, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni mga ngalunya, ni ang mga nagbababae, ni ang mga pakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya kung isa dyan sa 1 Corinthians na yan na aking nabasa, manibig ko sa 1 Corinthians chapter 6, 9 up to 10, kung isa doon sa aking mga nabanggit, manibig ko, ay meron pa tayong nagagawa dyan kahit isa, huwag ka na mag-expect na makapasok doon sa makipot na pintuan na yan. At kung mag-rapture din ngayon, mga inibig ko, if you are desiring, you're aiming to reach that place which is in heaven, mga inibig ko, you cannot go there. If rapture will take place any moment now, at tayo po ay nandun pa rin yung pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga inibig ko, yung galit at puot ay nananatili pa rin sa atin, yung inis, mga inibig ko, hindi tayo mararapture. Lahat naman tayo, we are desiring na makapasok doon sa makipot na pintuan na yan? Di po ba? O sino ang gusto makapunta sa langit, taas ang kamay? O lahat tayo, walang gustong makapunta ron sa impyerno, mga inibig ko. Ngayon, kung isa doon sa mga nabanggitong mga sinabi kanina, ay meron pa tayong nagagawa kahit isa lang. Ayan din ay katulad sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan.
panghawakan natin yung salita ng ating mahal na Panginoon, yung itinuro sa atin ng ating minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida, yung mga Bible study ng ating beloved Honorable Pastor Lin Almeida na mapapanood pa rin nyo sa Facebook at sa YouTube, ang inibig ko, diyan lalakas yung ating pananampalataya. Diyan tayo makapaglilingkod ng buong katapatan sa ating pinakamalapad at doon tayo makakatiyak na tayo makakapasok doon sa makipot na pintuan na yung mga inibig ko. Ebasyo, praise the Lord! Kaya wag namang mangyari, mga inibig ko, na meron po tayong mga kinikimkim sa ating puso. Kasi masama ang loob mo, alisin mo yan. Kasi habang tumatagal yan, typical example, magbuhat ka ng isang kabambigas. Sa una, kaya mo pa yan, mga ilang hakbang. Magaan pa yan. Habang tumatagal ka ng palayo, bibitawan mo na yan kasi hindi mo na kaya. Kaya yung sama ng loob sa atin, may inibig ko, aalisin natin yan. Lahat na masama, aalisin natin sa katawan natin. Para tayo makapasok doon sa makipot at makitid na daan patungo sa ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat kung meron pa tayong thinking na mga ganyan, ako na po na magsasabi, may inibig ko, hindi tayo mararapture. Kung mag-rapture ngayon, meron pa tayong ganyan, maiiwan ka. Amen? O lahat tayo, gusto natin ma-rapture, may inibig ko. Gusto natin minamat ginagawa ng pastor, lahat tayo ay maiharap na banal na kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Ngayon, ano po ipinagagawa ng ating dakilang isang buhay na dapat natin gawin upang lahat tayo ay makakapasok doon sa makipot na pintuan na yan patungo sa ating pinakamamahal na panahon? Nang sabi ng banal na kasulatan, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Kanili po, Hebreo 4:11. Dito po sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 4, ang talata po 11, ganito po sinasabi, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingang yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. So ito yung pinagagawa ng ating dakilang isang buhay na dapat natin gawin. Hindi ito mahirap, mga inibig ko, kung tayo po'y tatalima at gaganapin natin ang bawat kahatulan ng ating mahal na Panginoon. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. So kinakailangan po talaga, mga inibig ko, na magsimikap po ang bawat isa sa atin. Ingatan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa unang Korinto 15:2, kung inyong iingatan ng mainam ang aking pinangaral sa inyo, sabi ng Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto, kung inyong matyagang iingatan ang salita, ay ligtas kayo, maliban na kayo magsiyampalataya na walang kabuluhan. Kaya itinuro sa atin ating dearly beloved parents and dearly beloved children, ito po'y ingatan natin mainam, i-treasure natin ito, higit pa ito sa kayamanan na nakikita natin sa lupang ito. Lahat ng kayamanan sa lupang ito, iiwan po natin yan pag kinuha ka ng Diyos. Ang masama kung pagbabalik ng mga panahon, kasama mo yung kayamanan mo. Amen? Kaya mag-ingat po tayo, minibig ko. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Lahat po tayo magsumikap. Hindi dito pinag-uusapan na tumagal ka ng 4 na dekada. Kahit baguhan ka pag ikaw'y tumataliman, sinisagawa mong banal na kautusan ng mahal na Panginoon. Anumang oras na tutulog ang pakakak ng Diyos, minibig ko, lahat tayo ay makakatiyak, makakapasok tayo dun sa narrow gate na yan. Yung tinatalaki natin, narrow gate, makitid, makipot na pintuan, patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa po natin ang mga bagay na yan, na inibig ko, na iningatan natin mainam ang salita ng Diyos at tayo nagsisikap na makapasok Diyos sa kapahingahang iyon, may pangako pa ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na ang kanyang dakilang pangako sa bawat sa atin pag tayo po'y maglingkod ng buong katapatan, mainibig ko. Ano po ang sinasabi dito sa banal na kasulatan? Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 11, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya po, 2 Pedro 1:11. Huling talata na po yan, mahanda po mag-umit, manunugtog. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, ang kapitulo 1 at ang versikulo 11, sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo
ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Ibinabahagi po sa atin ang pagpasok sa langit. So hindi po basta ibinabahagi ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga inibig ko, bagkos pinuhalanan ito ng grabing sakripisyo ng panalangin, pag-aayuno, mga inibig ko, pagpupuri ng matagal na oras, upang makamtan po natin yung dakilang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Dito pa man sa lupang ito, habang nandito pa tayo, bagamat tayo nasa pandemya, mga inibig ko, pero kailanman napakinggan natin mga patukan na hindi sila pinagkulang, hindi sila pinabayaan ng ating pinakamamahal na panahon. Kahit na dumating ang mga grabing salot, pag ikaw'y matuwid na lumalakad at sila sa gawa mo ang kalooban ng Diyos, ibabahagi niya masagana. Dito pa man sa lupang ito, masagana. Pasasaganain tayo natin mahal na Panginoon. Plus, yung ikaw ay masagana makakapasok doon sa makipot na pintuan na yan po yung kaharian na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagkapala. Physical, material, lalo tigis espiritu mo ng pagkapala. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi sa una natin nabasa, strive to enter into that narrow gate. Magsumikap tayo na makapasok sa makipot na pintuan na yan. Habang tayo po lahat ay tumayo, may inibig ko. At we are all inviting all the beloved visitors to please come forward. Accept our loving God in your heart. Tanggapin niyo po ng formal ng ating mga maging sa ating beloved first viewers na nanonood ngayon. Ito po ang tamang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap. Sapagkat itong malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang lahat ng ating ginagawang ito hindi mawawala ng kabuluhan, may inibig ko. Sapagkat ang gusto natin, the only thing I want is to be with Jesus. Tayo po lahat ito, may inibig ko. Pwede kayong lumuhod at unawain natin ang awiting ito. Hallelujah. Yes, hallelujah. And the clouds of faith oh, hallelujah. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say, well, Lord, what a day is gonna be. I want to feel strong and loving love that's holding by his side. And to be with him through all eternity. Just to be with him is something enough for me. Yes, Lord. Napakalapit na ng pagbabalik ng Diyos, pinibig ko. Lahat tayo magkakaroon ng reunion sa harapan ng ating mga Lord. And never. The only thing I want is to be with you, Jesus. Just
see them smile and sing along. What a day is gonna be. It's a feeling to all eternity. Be with Jesus, Lord God. Mga inibig, mga inibig, kung meron mang pinagpala na tao sa mundong ito, ay walang iba kundi tayo na nakakilala sa ating pinakamamalapan sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagat dito merong totoong pastor ng ating kaluluwa, totoong propeta ng Diyos na nananalangin, nagsasakripisyo upang ikaw tayong lahat mahiharap na walang dungi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hinihingi lamang ng ating Diyos sa buhay simula sa oras na ito, paglingkod tayo ng buong katapatan, may inibig. Alisin ang mga pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, ang galit inispuo sa ating puso. Sapagkat kung biglang darating ang Diyos sa oras na ito, may inibig mo, kawawa ka kapatid. Pag ikaw'y matatanda sa kanyang kanalagayan, ang gusto ng ating malaman, ibigay mo yung puso mo sa Kanya. Maglingkod ka ng buong katapatan sa Kanya. Kailan naman hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayan ng Diyos. Dumating ang mga kaming trahedya sa mundong ito. Ang pandemyang ito, may inibig ko, subat kailan pa. Hindi tayo iniwanan ng ating mga panahon. Iniligtas tayo sa COVID-19 na yan, sa mga trahedya, sa mga lindol, sa mga salot sa mundong ito. Ang gusto namin ng ating mga panahon, ibigay mo ang puso mo sa akin sa Kanya. Maglingkod tayo ng buong katapatan, pangawangan natin kaligtasan, yung ating pananampalataya, sapagkat malapit na siyang pabalik, at sino kayang pabalikan? Tayo na naglilingkod ng buong katapatan. Kaya ngayon inaawit natin, na gusto natin, ay mapasapirin natin mga Panginoon. Ang magkapiling ka, Jesus, ay sampala sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa buhay. Sabihin mo sa ibig, sabihin mo, mahal na Panginoon, minamahal kita. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Paglilingkod
sa ating inibig ng mga bago na dito ngayon, sa ating beloved viewers. Kayo pinagpalasal ng pinagpalang. Bago pa man darating ang mga grabing salot pa, yung napipintong Third World War anytime now, sapagkat ang Russia mismo nagpakawala na isa ng nuclear weapon nila, may ibig ko, isang island nila doon, pagbagsak nung armas na nawala yung island na yan, may ibig ko. 5,000, kung di ako magali, 5,000 ng nuclear weapon nila, may ibig ko. Kaya, before it's too late, may ibig ko, maglingkod tayo ng buong katapatan. Sa inibig ng mga baguhan, mga beloved webcast viewers, kayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Upang kayo makapasok sa makipot na pintuan na yan, 4 ang susi ng kaligtasan. First is faith, pananampalataya. Pananampalataya, hindi pa nakikita sinampalataya mo, dyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugdan ng ating mabait sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kailangan sa isang palataya, na may isang Diyos na santa kapagbigiganti sa nagsisabi sa Kanya. Pananampalataya na kuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng ating mga Panginoon. Kaya napakinggan niyo mga Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang makatuto kanina, umusbong ang mga palataya ng puso, yan po magagamit upang kayo makapasok sa makipot na pintuan. Pangalawa, yung mga Diyos sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat ay nangagkasala at walang umabot sa kalituhan ng Diyos. There is none righteous, no, not one. Wala siyang mga matwid, wala. So pag tayo nagsisi, ito po yung kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo na dati mong ginagawa. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago mo magawa yon, kailangan ganapin mo yung pangatlo. Baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na sa Kristo. Ang sabi sa Gawa 38, mga agsisi at mga bautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa kapagkapatawad ng kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilubog sa tubig, tatanggalan yung karamdaman, mabigat na problema sa lunin kasama nilubog sa tubig. Pag ahon mo na iwanin doon lahat, isa ka ng born again kasi bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magpapatuloy po kayo, may inibig ko, at yung pang-4 na siya magbibigay ito, babalasun ka ng Banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, pakitas mo dalawang kamay. Maging sa ating beloved webcast viewers, tanggapin niyo yung punong-formal ng ating mahal na Panginoon. Mula sa inyong puso, gayahin niyo aking panalangin kasama ang taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayong magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, inatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisikami pong manalangin sa inyong opo dakil mapagpalang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo pinakamahal na sa Kristo sa punanda naman para story yung pwede Diyos ay ibig ng mga bayan maging kapatid namin sa iyo. Patawarin mo sila sa gawa ng kasalanan at ugasan mo sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kalang mga loved ones at rin simulaan ang kanilang paglilingkod sa iyo, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Sa 4 na reglamento ng kaligtasan, 2 pala nasasagawa pananampalataya pagsisisi. After ng ating closing prayer, wag kayong uuwi na hindi po nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sapagkat kung kayo uuwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo mawala yung mga problema. So, sa pag-uwi nyo mamaya, tanggapin yung baptismo sa tubig sa pangalan natin ng Diyos, isang tiyang na bagay. Pag-uwi nyo mamaya, baon-baon nyo kapatawaran na nagmumula sa Diyos, ang kagalingan, kapayapaan, iligtas ka pa dito sa COVID-19 na ito. Plus, pangako niya na buhay na walang hanggan. Kaya magpapatuloy po kayo, may inibig ko, magpapaptismo kayo mamaya sa panyong pag-uwi, bago kayo umuwi, at yung pang-4 na Diyos mo magbibigay, baptismo kayong Banal na Espiritu. At bago po sa ating prayer for the sick, inibig ko, tayo po manidadaw sa ating Holy Supper, na ito po ay sinasagawa ng ating banal na iglesia, every end of the month, may inibig ko, at sa lahat po ng sasalo, sa banal na po ng ating mga Panginoon, ating pong tiyakin, siyasatin po natin,
ang ating mga sarili kung tayo po ba ay karapat-dapat na sasalo sa mahal na hapunan. Sapagkat dito po sa aking babasahin, ang sabi po dito sa unang Korinto, 1:28 hanggang 31. O, 26 hanggang 31. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang taong kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at masasakitin at hindi kakaunti ang natutulog, datapwat kung ating kilala ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating pong pagsalo sa banal na hapunan, may inibig ko ating pong siya sa atin muna ng mga sarili. Kung sa inyong pag-alis ka rin sa inyong tahanan, nagkaroon kayo ng misunderstanding na yung anak, na yung malasawa, yung kaibigan mo, kapatid mo, maghihingi mo na kayo kung malapit na sa iyo, maghihingi mo na kayo ng kapatawaran sa higit lahat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat dito sa ating nabasa, kaya marami nagkakasakit, marami namamatay dahil sumasalo sila, hindi sila handa, hindi ka banal, hindi kaayaya sa pagsalo sa banal na hapunan. Kaya kung hindi po tayo handa, maibig ko, kung meron ka pang inis-galit, huwag kang sumalo sa banal na hapunan sapagkat sabi dito, nagkakasakit, ang iba ay namamatay, maibig ko. Kaya kinakailangan na tayo po'y puro handa sa pagsalo sa banal na hapunan. At habang tayo maawit, maibig ko, tayo po'y magsisi at taos puso ating mahal na Panginoon. Awitin ang ating papuring awiting ito, G. Sa harap mo, ako'y dumudulong. Yes, God. Nakayuko, nagpapakumbaba. O dinggin mo, daing ng pagsisisi. Hanga nakaplos ng iyong awa. Batid mo ang aking katapatan, damdamin ko'y puno ng kabigatan. Sa harap mo, ako'y nagsusumamo. Tangi sa Diyos, pag-asa'y magbago. Patawarin mo ako sa aking mga sala. Mula sa puso ko, ang paglapit ko ito. Ako'y nagsusumamo. Diyos ko, tulungan mo ako. Jesus, Panginoon, patawarin mo ako. Sa harap mo, kami dumudulong. Diyos ko, nakayuko, nagpapagpumaba. O dinggin mo, daing ng pagsisisi. Yes, God. Ang agaplos ng iyong awa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Batid mo ang aking katapatan. Yes, hallelujah, hallelujah. Damdamin ko, puno
nagsusumamo, tanging sa Diyos, pag-asa'y magbago. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan mula sa puso ko. Ang paglapit ko, ako'y nagsusumamo. Tulungan mo ako, Jesus, Panginoon. Patawarin mo ako. Hallelujah. Isa pa tayo magsisi sa ating pinakamalapang bawat sa mga nagpulong. Opo, dakila mapagpala mong banal sa langit. Sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Paso Kristo. Sa pangunan dalangin namin minamahal ka nag-ano, Pastor Evangelista, William Menendez, Papaoga. Minsan po nito mga anak po, susumpa mo, pagpapakubaba. Iminang-abang ng kapatawaran sa gawa namin pagkukulang, pagkakasala. Minsan na pag-ibigyan naman kayo na patawarin mo kami malapanoon. At huwag kami maging karapat dapat sa pagsasama na napunan. E mga magsamot panalangin sa mga pangyayang pangalan, we pray. Amen, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sabi po sa banal na kasulatan, mga iniibig. Dito sa unang Korinto 11, 23 hanggang 25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay, mga iniibig. At gayon din naman, hinawakan ng sarong, pagkatapos na makapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ang katas ng ubas, mga iniibig. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka wala Panginoon. Habang tayo imahawit, mga inibig ko. Habang ating inaalala ng dakilang pagsasakripisyo, ay makakasakit na malapanoon sa krus ng Kalbaryo. Pinatay niya ang lahat ng grabing hirap. Habang siya'y naglalakad pasan-pasan na mabigat na krus sa kanyang balikat. Siya'y sinusundok, dinuduraan, sinasampal. Ilagyan pa ng korona ang kanyang ulo ng tinig. Pinainom ng suga. Subalit kailan naman ang ating mabait na Diyos sa buhay, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Hindi siya nagsalita. Inako niya lahat ang nakilang magkabasakit, maghirap sa Kalbaryo upang ikaw tayo lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magpala ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Habang tayo magpura sa ating pinakamalapanoon, patuloy natin siyang awitan. Hallelujah! Oh, search me, oh God, and
ganapin na buhay. Ang tinapay ng buhay, kanin mo maghibahay. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And I'm so much to see. Tayo pinadaw sa ating mga pangailangan, iniibig ko, subalit minsan pa tayo pinisa mag-isa pa magsisi sapagkat minsan during our unguarded moments tayo nakagawa ng mga bagay na hindi kinulog ng Diyos, kaya kailangan dapat na pagsisihan upang yung ating mga panalangin ay didinggin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Dati niyo po ipatong yung kanang kamay, yung kamay sa inyong ulo, kaliwang kamay sa parating ng kalandaman. Isipin po natin minamat, ginaganap pa sa Evangelista ulit. Meron nagpatong kanyang kamay sa ating mga ulo. Kung maraming kalamdaman, dalawang kamay sa ulo mamaya. Amen, praise God. Hallelujah po.
Yes, kami sa patay magsisi. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Preso Kristo sa puno ng dalangin. Aming minamat ginagana Pastor Evangelista William Medente Prabhu God. Minsan pa nito mga anak mo buong pagsusumama ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasal. Patawang bao sa amin, O Diyos, hallelujah, at bago po sa aming mga pangailangan, patuloy namin sinusama mo, dinadalang siya ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, namin minamat ginagana Pastor upang kami patuloy nila may papanalangin, lalakan ng sakdal, banal, kaya sa harapan, at makapagdala pa ng marami kaluhin, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo, at ibus mo ang grabing dakilang pagkapalang, physical, material, spiritual, para sa kalambong sambayan. Ito mga amin samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus sa lahat po ng mga pangailangan. Ang sabi mo, hindi bigsing kamay upang di mabuti ang pangailangan, hindi sarado yung pangailangan kayo sa oras ito, aming inaangkit, aming pinagkakaisham, pinalalayas ang lahat masamang espiritu ng karamdaman, demons of infirmities, sicknesses, and diseases that shall not believe, cast out from them, be bound and be there forever. Problem be solved, busted, began, be hid in Jesus' name. Demons of TB, diabetes, problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, cup ng weak lungs, high blood, kidney trouble, lust of the flesh, vain glory, pride of life, materialism, covetousness, poverty, COVID-19, at the pipindong gera, cast out from us, be bound and be there forever. Problem be solved, vices become, be blessed, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Preso Kristo at sa tawag ng gratitude to our loving God, tas po tayong dalawang kamay at tayo po ilulukso 3 beses from the top of our voices, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na ating pong siyang panalangin. Tinugon na po natin dagilan sa Diyos na bahay. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more. Sa ating announcement, aking binibigay mga taon sa aking beloved co-preacher, Brother Jose. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Hell Cruz, salita ng Diyos natin pong napakinggan mga minamahal sa habang ito. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. At yung ating pong si beloved honorable tumatakbo pong ating pong beloved tumatakbo po ng board member, ating pong beloved board member Celestino Dizon, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay mayroon pong emergency na tawag po sa kanya na kung saan, mga minamahal, nagbilin po siya, mga minamahal, loobin po na ating pinakamamahal na Pinoon sa susunod po na mga araw. Siya po, mga minamahal ko, ay babalik dito, mga minamahal. Purihin pa ating pinakamamahal na Pinoon. At tayo po, mga minamahal ko, ay tuloy-tuloy na sa ating sunod na bahagi ng banal gawain natin pinakamamahal na Pinoon. Ito po yung ating mga announcement, mga minamahal. Ngunit bago yan, tayo po muna, mga minamahal ko, ay kukuha ng ating pong monthly offering, mga minamahal. Monthly offering, mga minamahal ko, ito po yung baon natin sa ating pinakamamahal na Pinoon, ating pagkakaloob, mga minamahal ko, sa ating pong buwan ng offering sa ating pinakamamahal na Pinoon. At narito po ating beloved elder, ating pong beloved brother Manny Sise, para sa pananalangin po ng ating monthly offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless mo sa ating mahal na kapatid. At tayo po ay magkaisandawalahin sa ating pagkakaloob. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, mga banal, dakilang pala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tao sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy na pinaabot sa iyo mula Panginoon. Sa mga saganang biyaya, pagpapala, patuloy na pinakakalob sa iyong mga anak sa araw-araw ng aming pamuhay. Kaya naman po, narito po kami, patuloy na masaya, walang paghihimagod, buong katapatan, pagmamahal namin, pinagkakalob ang aming special monthly offering mula Panginoon. Basbasan mo po upang patuloy na magamit, lalo na sa patuloy na pamalakaya ng marami pang kaluluwa ng Panginoon. Ganyan po, Panginoon, patuloy pong ibuhos ang masaganang pagpapala sa iyong mga anak, mahal Panginoon, at sa unang dalangin na aming gulang sa iyo. In the Jesus' name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, you are the blessed of
Francis po sa pagkalaw para sa gawain na ating pong pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga announcement, patuloy po ang ating pong banal na gawain sa dakong ito. Mayroon po tayong banal na gawain 3 bisis sa loob po ng 1 linggo, mga minamahal. Araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. Tayo po nag-umpisa ng alas 2 ng hapon, ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, ating overnight prayer, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng gabi, at ito po ay natatapos ng alas 4 ng Sabado ng madaling araw. At yung ating Sunday service, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng umaga, at ito po ay natatapos ng alas 2 po ng hapon, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon, tayo po nag-overtime ngayon, mga minamahal, sa pag-Holy Supper po natin, mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos, at after po natin nalagawain, mayroon po tayong counseling, mga minamahal ko, sa lahat po na may mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preachers area o kaya po sa ating pong beloved sister information para sa inyong mga katanungan, mga minamahal. At mayroon po tayong lihans, after po natin gawain, kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay malihans natin pong mga beloved prayer warrior. At sa ating pong mga bisita na hindi pa po nabautismuhan, mayroon po tayong bautismo after po natin pong banal na gawain. Purin po ating dakilang Diyos at tayo po, mga minamahal ko, ay sama-samang tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon nito. At narito po ating pong beloved retired SPO for Pedrito Nadres para sa ating pong closing prayer, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, beloved. Preacher, Jose Rebilla, taas po natin ang ating mga kamay bilang pagpapakumbaba. Ama naming banal na nasa langit, kataas-taas ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na buhay, totoo at tunay na Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, pinararangalan ka namin sa lahat ng iyong makabutihan, sa lahat ng iyong mga kamangha-mangha, kaglaglas mong magawa. Hallelujah, ganun din po. Sa bawat yugto ng ibanal gawaing natapos. Hallelujah, sa awitin ng joyful song, solemn song, mga buhay na patotoo sa iyong kamangha-mangha, kaglaglas mong magawa. Ganun din po sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir. Hallelujah, nadama namin ang iyong pagkatamis-tamis banal mong presensya. Unspeakable joy, full of glory. Patunay na kasama ka namin sa aming pagsamba. Kaya naman narito, kami nagkakaisa sama-sama. Hallelujah. Sa mga kapatirang bukas palad na nagkakaloob, hindi nagsasawa. Hallelujah. Sa paggawa ng mabuti. Higit pa sa kanilang inaasahan ng ibalik niyo sa kanila upang patuloy silang gamitin sa pagbibigay. At special namin panalangin na minamahal ginagalang na Pastor Wilstrada Almeida. 100% na kalakasan, makabang buhay ang ipagkaloob niyo sa kanila. At sa iyong naralapit na pagbabalik, makita namin muli ang aming minamahal na Pastor Wilstrada Almeida, nakatayo, nangangaral na muli, nakibanghin ang kaligtasan upang lalo pang maraming kalong maligtas, lalo sa pangunang palangin ni propetang nilang isan. In the mighty name of the Lord Jesus, sa aming pag-uwi, ligtas kaya patagumpay. In the mighty name of the Lord Jesus. Amen! Amen, praise the Lord. Pag-ingat po tayo, mga minamahal, sa ating pag-uwi, sa ating pong mga kanya-kanyang tahanan, lalo lang po yung mga tatawid po sa highway. Mag-ingat po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. You are the God that